Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala ninyo. Please lang. So, eto guys, part 1 to ng hindi to horror ngayon guys. So, ibang topic naman to ngayon. Kung may mga ganito kayong experiences, i-share nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, ano to guys? Anonymous. Pero hindi ko pa talaga nababasa, pero excited ako kung anong story to. So, yeah, let's start. Hi, gusto ko lang i-share itong nangyari sa buhay ko noong grade 10 ako. Upcoming senior high school student na ako ngayon since TRISEM kami. Hindi ako ganun kagaling magkwento pero susubukan kong ikwento ng maayos. May crush ako. Tawagin na lang natin siyang J. Nagkaroon ako ng crush sa kanya nung grade 9 pa kami. Pero on and off lang yun. Nung natapos ang grade 9, parang natapos na rin ang paghanga ko sa kanya. Pero pagdating ng grade 10, hindi ko ina-expect na magiging magka-section kami. Around September, bumalik ulit feelings ko para sa kanya. Sinabi ko yun sa kaibigan ko. Tawagin na lang natin siyang A. Si A kasi yung tipo na kaibigan na mahirap basahin. Tahimik siya at mukhang inosente. Pero kapag nakilala mo talaga, sobrang iba pala ang ugali niya. Lalo na pagdating sa mga green jokes at sexual topics. Nung sinabi kong may crush ako kay Jay, sobrang supportive niya pa. Todo ship pa nga siya sa amin. Bandang last week ng September hanggang first week ng October 2024, naging close kami ni Jay. Hindi naman super close, pero yung tipong nag-aasaran na kami araw-araw. Parang hindi kompleto ang araw kapag hindi kami nagbibiruan. Umabot pa sa point na nagpapaalam siya sa akin kapag absent siya. Siyempre bilang may crush ako sa kanya, binibigyan ko ng meaning lahat ng ginagawa niya. Dilulo na kung dilulo. Habang tumatagal, naging close na rin sina A at J. Nung una, okay lang sa akin kasi supportive naman si A, kunwari. Kasali pa siya minsan sa asaran namin. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba na sa kilos nila. Lumipat pa si A ng upuan hanggang sa naging magkatabi sila ni J. Nung una, binaliwala ako lang. Pero pagdating ng November, lumapit sa akin isa sa tropa ni J na medyo close rin kay A. Doon ko nalaman na binabackstab na pala ako ni A. Sobrang gulat ko kasi hindi ko na-expect na gagawin niya yun sa akin. Hindi ko muna siya pinansin ng ilang araw para mapansin niya ang distant ako. Pero dead smile lang siya. Kaya isang araw, pabiro ko siyang kinonfront. Sabi ko, "Shut up, di tayo bate. Narinig kong binabackstab mo ako." Bigla siyang naging defensive. Sunod-sunod ng tanong niya. Anong sinabi ko? Sino nagsabi? At kung ano-ano pa. Hindi ko siya sinagot at iniwasan ko muna siya ulit. Kinagabihan, minessage ko siya at sinabi lahat ng sama ng loob ko. Kung gaano ako nasakta, na-disappoint at nainis sa kanya. Nasabi ko rin yung tungkol kay Jay. Sinabi kong uncomfortable ako sa pagiging sobrang touchy nila sa isa't isa. Umabot pa sa point na nilalamas na ni Jay legs niya habang wait lang! Ba't ko binabasa to? Hinahayaan lang niya. Nag-usap kami ng personal pagkatapos noon. Pero habang tumatagal ng usapan, napansin kong parang ako lang ang naglilinaw ng side ko. Ang ending, ako pa ang pinalabas niyang naninira sa kanya. Hindi rin niya dinepensahan ng sarili niya sa issue ng pambabackstab. Parang iniba niya agad ang usapan hanggang sa napatawad ko siya dahil nagsorry siya. Girl, nagkabati kami pero hindi na katulad dati. May gap na. Hindi ko na nararamdaman na yung dating friendship namin. Tapos sila ni Jay, tuloy pa rin ang pagiging sobrang touchy. Parang walang nangyari sa pag-uusap namin. Pinili ko na lang manahimik kasi mas importante sa akin ang friendship namin kaysa sa isang lalaki. Pero pagdating ng December, naging distant na talaga ako. Tipid na lang ako sumagot sa kanya.
Tapos isang linggo bago mag-Christmas, message niya ako. Sabi niya kung may sama raw ako ng loob, sabihin ko na lang daw sa kanya, kaysa nagkakalat ako ng hate tungkol sa kanya. Doon ako lalong nainis kasi hindi ko naman siya siniraan kahit kailan. Kinimkim ko lahat para lang hindi masira ang circle namin. Ako na nga itong nasasaktan, ako pa ang nag-adjust para walang gulo. Hindi ko na siya nireplyan, blinak ko na lang siya kasi para saan pa. Nilinaw ko na ang side ko noon. Pero parang wala rin naman siyang naintindihan. Pagkatapos noon, kinat off ko na rin ng buong circle namin kasi nalaman kong sila rin pala magkakalat ng rumor na galit daw ako kay A dahil nagsiselos ako sa kanila ni J. No closure, no explanations, blinak ko silang lahat. Pagdating ng January, masalo pang naging dikit sina A at Che. Nahiya pa kayo. Halos magkadikit na sila palagi. Nung hindi ko na talaga kaya makita ang ginagawa nila, lumipat na ako ng upuan para lumayo. Ako pa tuloy yung naging kontrabida. Ako raw ang sumira ng friendship dahil lang sa lalaki. Tapos noong March 2025, may ginagawa kaming project nang may biglang nag-open ng topic tungkol kina J at A. Tinanong nila ako kung may something raw ba talaga sa dalawa kasi grabe na raw makahawak si J kay A. May nagsabi pa na may nakakita raw na nakapasok ang kamay ni J sa loob ng skirt ni A. Hindi ko alam bakit walang nagsumbong sa teacher. Tapos may nag-confirm na totoong fininger daw ni J si A. Si J mismo raw nagkwento sa tropa niya. Doon ko na-realize kung ba't ako siniraan ni A noon. Siguro ang takot siya na baka alam ko yung nangyari sa kanila ni J. Kaya inunahan niya na akong palabasing sinungaling at silosa para kung may malaman man ako, walang maniniwala sa akin. Pero honestly, wala na akong pakialam sa kanila matapos ko silang i-cut off. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kung gaano siya kamanipulative. Ang lakas niyang baliktarin ng kwento para siya ang magmukhang biktima. Kahit tama naman palang instinct ko simula pa lang. PS, sabi pa raw ni Jay sa tropa niya may 3 hibla raw ng buhok na sumama sa daliri niya noong tinanggal niya yung kamay niya. Yuck! Girl, grabe ka. Hindi ko kinaya yung kalandian talaga ni A. Grabe, grade 10. Ano bang ginagawa ko nung grade 10 ako? Grade 10? Wala, nag-aaral lang ako ng mabuti. Visit kayo. Nakakainis yung part na magka-section na sila pero hindi pa nagiging sila. Girl, hindi, joke lang. Nakakainis yung part na na nagstay siya. Para lang sa friendship. Like, what the F? Dapat yung A yung nag-isip nun. Kasi, in the first place, ikaw yung nauna. Kahit hindi man naging kayo, ikaw yung nauna na in-approach na nagkagusto. So, dapat back off kay A. Dapat, sa kanya na yan, te. Ganon. Siya may gusto dyan. Ganon. Alam mo, naiinis ako sa mga ganyan. Yung very touchy, very close. Alam mo yon yung ako as a girl. Wow. As a girl, ako, ang mantra ko sa mga girlfriends na yan, kapag kanya na, ganun dapat yun. Kapag alam mong, kunwari, or halimbawa, may girlfriend na o may boyfriend na. Pag in-approach ka ng taong may ka-relationship na, ikaw ang mag-a-adjust. Don't open the door. Huwag kang magbubukas ng pinto sa mga ganong klaseng tao. Kasi once na nagbukas ka ng pinto, ikaw ang may kasalanan. Hindi yung kumatok. Hindi siya. Kasi kapag kahit kumatok yan, basta hindi mo ino-open ang pinto sa kanya o sa kanila, walang mangyayari. So, naiinis ako doon sa part na yon na parang may friend kasi ako na sobrang bait na sa school yun sa school. Dahil sa sobrang bait, inaabuso na siya ng mga kagrupo ko. Alam mo yun, siya na gumagawa ng lahat. Parang ganun example ko. Tapos hinahayaan niya lang. Sa akin, ako yung niya,
Ako yung spokesperson niya. Wah, ako yung lagi nagsasalita, ako yung lagi nagde-defend. Kasi ayoko ng ganun. Ako ng ganun. Pati sa relationship, ayoko ng ganyan. Once na inopen mo, lalo na kung alam kong 20 plus ka na, kahit nga 18, dapat alam mo na eh. Mas may bata, meron pa nga mas bata sa 18, pero alam na yung tama, tsaka yung mali. Pero yung ganun, hindi ako magsaside sa taong nag-open ng door. Hindi. Kasi once in-open mo yan, ibig sabihin, alam mo eh. Ibig sabihin, gusto mo siyang papasukin sa buhay mo kahit usap lang yan. Ganun na rin yun. May communication, ganun na rin yun, te. Kaya dapat, hindi ka magbubukas ng pinto. Lalo na kung yung kumakatok is may sabit. Tandaan nyo. Lalo na kapag may sabit ka, te. Tsaka in the first place, bakit may kakatok sa'yo kung may sabit ka na? Diba? Mutongan. Pero nakakatawa yung may PS pa na i-inform nyo pa ako na may kasamang buhok. Talagang bilang na bilang yung 3 buhok. Talagang sumama. Like, yuck, ew! Ew, ba't nyo nagagawa yun? Itong mga grade 10 na to. Itong mga senior high school student na to. Kadiri kayo. Tsaka, advice ko lang sa'yo mag-ahit ka naman. Kahit mag-wax ka na lang, kadiri ka naman, be. Yuck! Ew! Yuck! Pero yeah, about doon naman sa story, buti na lang, kinat off niya. Ganun na ganun kasi ako, guys. As in, bibigyan kita ng chance. Pero hindi ko sasabihin sa'yo na bibigyan kita ng chance. Basta pag nagstay ako, chance na yun. Yun ay mismo yung chance mo. And, kapag ubus na ako, nagka-cut off talaga ako, guys. As in, cut off, as in, hindi na nakakausapin. Never. Hindi na talaga. Depende kung classmate kita, or ka-work kita, or may kailangan lang ako sa'yo, yung parang formal lang. Basta, yung ganun. Mabilis ako mag-cut off talaga. Ibablock kita, i-unfriend kita, unfollow kita. Tatanggalin kita sa life ko agad-agad. So, tama yung ginawa ni girl na cut off niya. Kasi bata pa siya, grade 10 pa siya. So, maraming pa siyang experiences na mararanasan. Mas matindi pa doon. Pero wag naman sana. Kasi ayoko rin na may nasasaktan na babae or lalaki dahil lang sa kaulupungan ng mga katulad ni A tsaka ni J. Diba? Na, oh my gosh, naghahawakan na kayo na like, paano kapag, diba? Yung ganun ka kababa na lalaki, na babae. Tapos, naghahangad ka maganda yung standard mo, mataas. Like, parang imposible namang may papatol sa'yo ng ganung kataas na standard kung ikaw mismo nagpapakuha ka ng buhok in public place. Like, hindi pa kayo pero nayayakap ka na, nahahawakan ka na. Like, nakakainis, hindi gigil ako dyan. Pero yun lang, guys. Sobrang dami ko nang sinabi. Kung may mga ganun kayong experiences or may mga ganun kayong tropa, ganun kwento sa inyo. Pero usually, hindi talaga dapat kinikwento yun sa tropa, yung mga ganun private, Ang mo ba sa mga ulupong na yan, bakit nagkukwento sila ng mga ganun? Pre, inano ko si pre. Inano ko si Yung mga ganun. Sis, ang laki. Yung mga ganun. Yung parang, para sa akin, kung may mga ganun kayong story, i-share nyo lang dyan sa FB group natin. Or di kaya, kung may mga thoughts kayo, comment dyan sa comment section. XOXO, bye!